nagkatawang tao, bumaba sa lupa, ipinagpalit yung puri ng anghel para sa pagmumura ng tao sa kanya. Tapos ngayon, just to reach you out and for you to be saved, that you will not go to hell anymore, but you will be with Him in heaven. What kind of favor? Great favor. Bilang tao na may tamang pag-iisip, may isang persona na gumawa ng bagay na yan sa'yo. Anong pwede mong gawin? Hindi naman bilang utang na loob, kasi hindi naman nagpapautang ng loob ang Panginoon eh. Ang gusto ng Diyos, free will, surrender, sariling pagkukusa na manggagaling sa'yo na naintindihan mo of everything in this life, kahit ano pang trabahuhin mo o hindi, liligtas ka ng Panginoon. Paglilingkuran mo man siya o hindi, ililigtas ka ng Panginoon. But the point is, kung tama ang paniniwala at pagkilala mo sa Panginoon, ang sabi niya rito, think of him sa according to God hath dealt to every man, what? Anong pagdidil ng Panginoon? Church, pakibasa po. Ayan, para di nyo po ko tutulugan. Ang sabi niya rito, according to the every man, the measure of faith. So, anong measure of faith? Merong sukat ang pananampalataya. Pero ulitin ko, sinusukat ng Panginoon ng pananampalataya sa paglilingkod o kaligtasan? Paglilingkod. Sa kaligtasan, ulitin ko po, walang sinusukat ng Panginoon. Kasi sabi niya, kahit buto lang ng mustasa, okay na. Para kilalanin mo ko, kilalanin mo yung sinabi ko, dahil nung nilikha ko ang mundo, nang sabi ko magkaroon ng halaman, kasi totoo yung sinasabi ko. Dahil sa totoo yung sinasabi ko, ngayong pinangakuan kita, pag namatay ka, pupunta ka ng langit, hindi ako magsisinungaling sa'yo. Dadalhin kita sa langit kasi matapat ako. I am the way, the truth, and the life. Kahit na imposible sa pagdating sa kamatayan ang pananaw ng tao, pero sabi ng Panginoon, I am the resurrection of life. Hindi lang ang buhay, pati yung pagbangon muli ng buhay. Ako yun. Sabi niya kay Lazaro, sabi niya sa mga kapatid ni Lazaro, nagpakilala siya, hindi lang ako ang buhay, nagbibigay din ako ng buhay. At dahil doon, pwede ba nating sandalan ng Panginoon? Pwede. Kaya mga kapatid, ang sabi niya, as for me, and if you will be reading for ang mga kasunod na mga talatang ito, it's all about our services na. Mabilis lang po, ang sabi niya rito, for we as many members in one body, pinapakilala na tayo ay kabilang sa simbahan, sa isang katawan. And all members have not the same office, hindi pare-pareho ang trabaho, kaya wag, ano yung sabi totoo? Wag. Pagdating sa kaligtasan, walang pakilamanan. Do not question the salvation of every believer. Diyos lang ang nakakalam niyan at ang mananampalataya kung talagang tunay na kumilala yan. Ngayon, nagiging questionable kasi nasa tama ka bang pag-iisip? That isisecure mo lang yung sarili mo dun sa little faith na meron ka, magsisettle ka na dun sa little faith dahil alam mo ligtas ka na at bahala ka na rin ulit sa buhay mo? O may sukat yan, mamaya papaliwanag natin yung levels of faith. But according to the Bible, ito nga po, kaya ngayon kailangan yung sukat ng pananampalataya kasi merong stewardship. Dito pumasok ang preaching of Brother Matthew sa gabi. Baligtad. Sino ba nag-preach ng gabi o tumaga? Ayun, gabi. O tama. So morning, it's about stewardship. Dito ngayon yung stewardship, kasi sabi ng Panginoon, to whom it is given, it's much more required. So sino yung pinagkalooban, mas malaki yung i-require ng Diyos sa'yo. Regardless kung makwalta ka, sabihan, dakal ka, pakibatan kang Ginoo. Nung di kakwalta, kung konti ang yaman mo, huwag kang mag-alala, hindi ibig sabihin less ang tingin ng Diyos o hindi. Sa ngayon, yan muna ang pinagtiwala ng Diyos sa'yo. Pwede bang yan dagdagan ng Panginoon? Pwede. Meron nga tayong parable of the sower eh. Yung 1, 2, at saka 5. Anong ginawa ng 5? Pinag-igi niya yung pinagtiwala ng Panginoon, ibinalik sa kanya. Nagbunga ang kanyang trabaho, yung 5 naging 5. Yun, tama, addition. Naging 10. Yung 2 naging 2. Naging 4.
Nang dahil ba sa magic ng Diyos? Minirakulo ng Diyos? Hindi. Naglingkod sila. Kaya dumoble. Ngayon, dun sa isa, do we have the need, the measure of faith? Kailangan. Kasi anong ginawa niya? Doon sa little faith na meron siya, binatikos niya pa yung master niya, sabi niya, kilala kita, nakikinabang ka sa bagay na hindi mo naman tinrabaho. Kaya, sige, bahala ka, itatago ko na lang ito, hindi ko na pagyayamanin. Pag dumating ka, ibabalik ko lang sa'yo. Ano ginawa nung isa? Wala siyang tinrabaho sa talento, buhay, time, talents, treasure that God has given him. Yung trials niya, hindi niya work out sa Panginoon. Yung temptations niya, yung triumphs niya sa buhay, pananagumpay sa buhay, hindi niya pinagkaloob at ginamit sa Panginoon. Tinago niya lang yan sa kanyang sarili. Pero nung dumating pa, anong nangyari? Master, ito yung isa, sa'yo na. Anong nangyari? Nung binalik niya sa master, ikinuha ito at ibinigay sa iba. Bakit? We are talking in the measure of faith where stewardship should be done. But when it comes in the salvation, wala pong stewardship dito. Bakit? Servanthood ni Jesus Christ ang naganap dito. Hindi yung paglilingkod natin. It's the service of the Son to the Father. It's the faith of the Father to the Son. When we talk of the salvation service, it's the faith of the believers to the Son, the Lord Jesus Christ. Kaya ngayon, merong nagiging proving what is that good and perfect and acceptable. Para kanino? Para sa Diyos anak lang ba? Hindi. Ihaharap tayo ng anak, si Kristo, sa Diyos Ama. Na pag humarap tayo sa Diyos Ama, pumapalya, Ama, bayad na yan. Huwag mo nang paparusahan. Di ba, nilinis ko na yan ng dugo ko. Pumalya ang Kristiyano, nilinis. Ama, andito yung anak, lingkod mo, nakapagtapat. Let's prove. Yun ang sinasabi ng Bible, we will be dadaan sa judgment. To the point that every service will be put into fire. At anumang bagay na may iwan doon, yun ang may din nating ipagkaloob ngayon sa Diyos Ama. Andiyan pa po ba, amen?